Mga maling ginagawa ng may GCash account. Umpisahan na natin. So ito yung mga listahan muna na binigay ng AI pero magdadagdag pa ako mamaya. Mga critical information. So una dito is nalagay yung GCash number sa public post. So syempre pag mga ganyan, katulad din netong ginagamit sa online raffle or scam page, is mag-start ka na makareceive ng mga phishing sites or phishing links. So pati mga text messages na nakapangalan mismo sa legitimate banks pero pag open mo ng link is peki yung website. Next is pinapera man GCash account sa iba. So ito, delikado din to. Dapat yung pagdating sa mga bank account na may lamang pera, dapat tayo lang yung may access dyan. Hindi nalalakan GCash app or phone. O yan, syempre pagdating sa security ng mga bank account natin is nakadepende din yan sa security ng phone natin. Dapat nilalagyan natin ng fingerprints, lock screen pattern para in case na manakaw, lalo na kung kilala tayo na nagnakaw is hindi nila ma-access yung mga banking apps natin, especially in GCash. Next is pinapalam ang OTP o PIN sa iba. Ito naman kasi lagi nila tayo nire-remind ng mga GCash pagdating sa mga text messages pag nagsasend sila ng OTP na never share OTP sa iba. So iba kasi may ma-receive lang na tawag, nagpakilalang GCash agent, utu naman, binibigay ka agad yung OTP. So iwasan natin yon. Pagdating sa OTP, tayo lang dapat yung nakakaalam nun. Wala tayong pagsasabihang ibang tao. Next is maling pangalan sa account. Ewan ko lang kung nangyayari to or possible. Kasi pag ganyan is hindi mo ma-verify yung account mo. So pag nawalan ka ng access dyan sa account, nakalimutan mo yung MPIN, hindi mo na siya mare-recover kasi hindi magmamatch yung valid ID mo dun sa personal information na nakaregister sa GCash. Next is hindi nire-review ang transaction history. So minsan kasi may mga transactions na hindi nag-notify sa text messages sa atin. So, dapat chine-check mo yan. Baka mamaya na double charge. O kaya meron na palang or nahack na pala yung ATM card mo tapos nagkakaroon na ng mga paunti-unting fraudulent transaction dyan. Dapat din na double check mo yan. Pera agad pinapadala sa unverified seller. Ito naman is sa mga online shops. Mas maganda kasi pagdating sa online shop, doon ka lang sa top 3 or top 5 na mga legitimate online shops. Huwag ka na mag-imbento na random pages sa online, sa social media online, may pag-transact ka, iwasan mo yun. Dapat doon ka lang sa loob ng mga legitimate online shops. Pagdating naman sa mga tindahan niya, pay via QR code, mas maganda. Next is, nag-click ng GCash promo na link. So, minsan kasi may ma-receive tayong mga text message pero nakapangalan sa legitimate GCash name. Pero yun pala, ang laman is phishing site pala. Kaya pag nag-open ka ng link, i-double check mo pa rin yung spelling ng website address para hindi tayo mabiktima. Pero as much as possible, kung galing sa text messages o kaya sa email, iwasan natin mag-open tapos magla-login. So, ang tatandaan mo lang yan is maglalagin ka lang ng mobile number mo at saka yung MPIN dun sa loob ng GCash app. Okay, so ito naman yung personal input ko sa mga maling ginagawa ng may GCash account, especially sa OFW. Ito, GCash. So, pag may GCash account ka, dapat umorder ka ng GCash ATM card. Tapos, para pagdating mo sa abroad, tapos pag mawalan ka ng pera, may magagamit kang ATM card sa pag-withdraw, sa pagbayad sa mga pangangailangan mo, pambayad sa tindahan. May singit pala ako dito. Yung isa sa mga maling ginagawa na may GCash account is itong mga may ATM card hindi nilalak. Okay? Dapat laging nakalock yan 99% of the time. Yung 1% na yun is yung time na bibili ka sa tindahan. Once kasi na mahak ang card details ng GCash ATM card mo, ang uubusin niyang pera is etong nasa wallet. So kung magkano man yung laman yan, may tendency maubos. Okay. Kung kunwari, nasa 10,000 ang pera mo, dapat ang 9,000 is nandito sa save or nasa GSave, tapos yung 1,000 is nandito, nasa wallet. Dapat laging maliit na amount lang yung laman ng GCash wallet mo. Okay? So yun nandito sa wallet tab. Let's say, nasa 3,000 naman yung kailangan mong bayaran sa grocery. Anytime, basta may internet ka, pwede kang maglipat ng pera mula sa save papunta dito sa wallet. So, kunwari, 1,000 yung laman pero 3,000 yung bill mo sa tindahan or sa grocery, pwede kang maglipat from save ng mula, magpapasa ka ng 3,000, lipat mo lang yung 3,000 papunta sa wallet at saka mo ipambayad yung GCash ATM card mo.
Para malaki yung ATM card, dito yan sa loob ng cards button. Next is hindi verify yung GCash account. May mga OFW na nagkakaroon ng limit kasi or mababa ang limit pag hindi verified ang GCash. Tapos minsan dadating din yung point na binablock yung GCash yung account mismo. Kaya nangyayari, doon pa lang problemahin ni OFW yung GCash account niya. Kunyari, yung pag-verify, so dadaan pa sa maraming process like pag-contact doon sa customer service, tapos aabutin pa ng ilang banking days para lang ma-access in case na makumpleto yung requirement. Ito, maraming gumagawa na ito. Yung pera is nandun lang sa wallet. Dapat, ang pera ay nandito sa loob ng save. Tapos, itatap mo yung save now o kaya itap mo yung deposit. Yung mga malalaking pera natin dapat nandito na sa loob ng G-Save, hindi dun sa wallet. Dun kasi sa wallet, hindi yan PDIC insured, in case na magka-problema, is wipe out na yan, hindi mo na ma-recover. Pero yung pera mo na nandito sa at least isa dyan, kunyari sa CIMB, BPI, Uno, Digital Bank, or Maybank, once na magka-problema yung mga bangko na to, tapos nandyan yung pera mo, secured yan up to 1 million. So kahit anong mangyari, ligtas yung pera mo dito. At hindi lang yun. Pagdating kasi sa GCash ATM card, pag ginagamit mo yung ATM card na yan, ang binabawasan niyang pera is yung wallet. Yung wallet tab. Hindi yan connected dito. Kasi ang mangyayari niyan, what if mahack yung GCash ATM card mo, tapos yung pera mo is lahat nandun sa wallet. So automatic ubos na yung pera mo doon. Knowing na debit card yan, sobrang pahirapan yan sa pagkuha ng refund. Lalo na pag dineclare ng GCash na authorized yung transaction na yan. Okay. So, maliban dun sa GCash ATM card, as much as possible dapat yung Google Wallet yung ginagamit mo. So, dito sa bandang profile mo, sa My Linked Accounts, dapat naka-activate to, yung added to Google Wallet. So, kung hindi pa nakalink dyan, add to Google Wallet yung itatap mo, tapos papasok yung GCash ATM card mo, yung digital version, dun sa Google Wallet. Ganito magiging itsura. So, every time na magbabayad ka, as much as possible, dapat Google Wallet yung ginagamit mo or phone yung ginagamit mo sa pag-tap dun sa mga POS terminal sa tindahan. Usually, makikita natin yung mga POS terminal sa mga restaurants, sa mga malls, sa mga major outlets. Tapos kung bibili ka naman sa tindahan, dapat ang ginagamit mo is yung QR code. Ako hindi na ako gumagamit ng cash eh. Laging QR code. Pag walang payment via GCash or QR code yung tindahan, hindi ko na tinutuloy yung pagbili sa kanila. Ito pa isa ko nakikita na maling ginagawa ng mga may GCash account is sila lang yung meron. What I mean is, kunyari yung OFW meron silang GCash account, tapos meron din silang ATM card. Dapat yung family sa Pinas is meron din GCash account and may sarili din silang ATM card. Kasi kunyari, pag si OFW nagpadala ng pera papunta dun sa GCash ng family member sa Pinas, kung may ATM card din yung family member sa Pinas, pwede na silang pumunta sa tindahan, I mean sa ATM machine, para doon na lang sila mag-withdraw. Yung ginagawa kasi ng iba is nagka-cash out sa tindahan. Para ang bill ata doon is nasa 10 pesos bawat 1,000. Kung mag-withdraw yung kapamilya sa Pinas ng 10,000 pesos, so nasa magkano na yun? 100 pesos. So ang laki ng charge. Pero kung doon ka sa ATM machine mag-withdraw ng 10,000 pesos, nasa magkano lang yun? 10 pesos lang yung ATM fee or with ATM withdrawal fee nun. I think 18 pesos ata. Pero kung ikukumpara yun dun sa 100 pesos na charge kanina, dun sa kung sa tindahan, so ang laki ng matitipid mo dun. Okay, next naman. Hindi tinatakpan yung CVV ng GCash ATM card. So, mali yun. Dapat tinatakpan mo yun para in case na mapicture rin yung GCash ATM card mo, hindi makukumpleto yung card details ng mga hacker. Once kasi makumpleto, yan, mag-uumpisa ka ng makareceive ng mga fraudulent transaction.